1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. 1.2 billion cash aid. Palakpakan! Welcome back po sa Pilinfo TV. So, ayun nga, si PBBM nasa Laurel, Batangas kanina para mamigay ng ayuda. Pero parang may mali. Malalaman po ninyo mamaya, mapapanood din nyo kung ano yung mali. Kasi parang napakaliit ng naibigay. Okay. Ayan, makikita nyo po sa screen ngayon kung gaano kalaki ang damage. Pero wala, hindi na isama dyan yung mga nasirang bahay. Ito po yung tulay sa Laurel, Batangas na winasak ng rumaragasang baha. Okay, ngayon, mapanoorin po natin kung ano ba yung mga pinamigay na ayuda sa Laurel, Batangas. Actually, hindi lang Laurel, Batangas ang binanggit dito eh. 6 na lalawigan o munisipalidad ng Batangas na maghahati-hati sa kakarampot na ibibigay nila. Okay, panoorin natin. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy nakabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Ang tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng DSWD ay magbabahagi ng 60 milyong piso na tulong sa 6 na munisipalidad ng Batangas kasama ang bayan ng Laurel. Pakpan po natin, pera yung pinapamigay eh. Maghahandog po tayo ng tigsa 10,000 piso sa mga piling mangingisda at magsasaka para kayo ay makapagsimulang muli. Sapagkat ang bayan ninyo ay nasa tabi ng lawa ng Taal, maraming mga mangingisda at mga manggagawa sa aquaculture ang naging biktima ng Christine. Huwag po kayong mag-aalala. May angkop na tulong na inahanda sa inyo ang DA na agarang ding ipapadala. Naku, mukhang malaking tulong yan na PBBM ah. Ito, abangan nga natin. Tuloy. Namahagi rin tayo ng mga materyales para sa pagpatayo ng bahay mula sa donasyon ng Metrobank. Maraming Nakala ko pagpapatayo ng bahay yung mga nasiraan. salamat sa Metrobank sa kanilang tulong na ibinigay. Higit pa rito, ating pinagbubuti ang paghahanda sa mga kalamidad. Muli kong uulitin, sa mga ahensya ng pamahalaan, pag-ibayuhin ang paghahanda laban sa baha at sa landslide. Oo nga, Mr. President, mukhang kailangan pag-ibayuhin at saka lakihan nyo pa yung budget. Doblehin nyo, triplehin. Nagbibigay na tagubilin na rin ako sa mga ahensya na gawing standard operating procedure na ang mga dahan-dahan na pagpapalabas ng tubig mula sa mga dam bago pa man dumating ang bagyo nang maiwasan ang matinding pagbaha. Nagbigay direktiba na rin tayo sa DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na rebisahin ang mga flood control master plan. Ito ay upang kayanin ng mga infrastruktura natin ang matinding pagbaha na nangyari kada 100 taon, ngunit ngayon ay nagiging mas madalas na. Isinusulong din natin ang mga makabagong disenyo para sa proteksyon ng mga kalsada at tulay. At tinitiyak na ang mga ito ay magiging matibay at angkop sa ating klima. Kung subukan, masisira ang buhay mo. Ay patuloy din na nagsisikap na mapadali ang sistema at mabigyan ng access ang LGU sa mga pondo, kagaya ng NDRMC Fund, para makabawi at mapaayos ang mga nasirang kagamitan, pasilidad o hanapbuhay na dulot ng likas ng sakuna. Ukol naman sa tulay ng Bayuyungan at daan sa Agoncillo. Yan, yung tulay na. Ano kaya ang balak? Na nasira sa Bagyong Christine, ang DPWH ay tinitignan na ang mga ito. Inaatasan ko rin sila na gawing prioridad ang pagpapagawa ng mga infrastrukturang ito laban sa lalong madaling panahon. Ang plano ng DPWH para may dadaanan habang ginagawa, habang inaayos yung tulay ninyo,
ay maglalagay sa tabi ng tulay, maglalagay po tayo ng spillway para kahit papano may madaanan kayo hanggat matapos namin ayusin ang tulay. Palakpakan. Pagsisikapin natin ang pagbangon ng Batangas. Ating titiyakin na tatapusin natin ang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan katulad ng Taal Lake Circumferential Road na magkokonekta sa bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo. Pati na sa Lobo, Malabrigo, San Juan, Laia Road Project. Hindi lang sapat na ang mga proyektong infrastruktura ay matapos ng DPWH sa inaasahang oras. Kailangan din na ang mga materyales at ang mga pagkakagawa ng mga proyektong ito ay tiyak na dekalidad, ligtas at makakatagal sa pagbabagong panahon. Kaugnay nito, inaatasan ko rin ang DTI na pagtutuunan ng pansin ang mga materyales at instrumentong gagamitin sa pagpapatayo ng mga ito. Okay, salamat po Mr. President. Lumalabas 60 million ang ibibigay sa 6 na municipality ng Batangas. 60 million divided into 6, that's 10 million per municipality. Wow, malaki ba yon? Okay. Malaki nga ba yan? Kasya ba? Magkano ba nga bang binibigay nila doon sa mga lugar kung saan namimigay sila ng ayuda? Yung wala namang kalamidad. Gusto lang nilang mamigay ng ayuda for unknown reason. Yung tipong may stage, may mga senador na sumasama, may mga congressman na nasa stage, ang dami nila. Parang meeting de avance. Sabay namimigay sila ng bigas, cash incentives, ayuda. Okay. Magkano nga ba ang binibigay nila? Tingnan muna natin itong Cavite. Magkano ba ang binigay sa Cavite? Dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Ginawa po natin. 1 billion pesos. Walang kalamidad ha. Ayuda lang yon. Samantalang Batangas, magkano binigay? 60 million lamang. Something wrong. May mali dito. Kahit sa angle mo tingnan, malaki ang maling-mali. Imagine niyo wala namang kalamidad sa Cavite. Okay, ituloy natin. Baka justified. Wala pang lagay sa akin yun ha. Wala pang lagay sa akin yun ha. Wala pa daw lagay yun. Okay, magkano kaya ang lagay? Baka 100 million? Okay. So, yan yung sa Cavite. Paano naman sa ibang mga probinsya na pinupuntahan din nila? Saan damakmak na mga congressman na nasa stage? Yung tipong na para namimili na ng boto. Magkano naman ang binibigay? Ito, tingnan natin. Okay, ito. Sa Davao. Bagong Pilipinas Service Fair in Davao City delivered 1.2 billion cash aid. Palakpakan. Grabe, laki nun ah. 1.2 billion. Over 180 members of the House of Representatives led by Speaker Ferdinand Martin Romualdez participated in the Bagong Pilipinas Service Fair. Blah, blah, blah. Grabe, ang dami nyo. Nangangampanya na kayo eh. 1.2 billion ang ginastos nyo dyan. Wala namang kalamidad. May nabanggit ba? Wala eh. Wala nabanggit na kalamidad. Napaka-unfair naman yata. 60 million lang. So, sa Laurel ay 10 million. 10 million lang ang naibigay kasi hati-hati dun sa 60 million, hati-hati yung 6 na municipality. Ewan. Bigyan ng jacket yan. Subukan
masisira ang buhay mo. Okay, so wala na po tayong magagawa. Hanggang doon lang talaga ang binigay. Sana mapaayos ka agad yung tulay para naman di mahirapan ng ating mga kababayan sa Laurel. Okay, kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, paki-click na po ang subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong videos. Salamat po!